everyone! Welcome na naman dito sa aking channel. At itong loan app na pag-uusapan natin ay pwede daw umutang hanggang 25,000 pesos. May mga nakikita ako na review sa loan app na ito na matatanggap nga daw ng buo yung loan proceeds kapag umutang ka. Pero i-check natin kung paano ito magpautang, ano yung experience din ng ibang mga nakapag-try na umutang dito para magkaroon lang din kayo ng idea bago nyo pa siya i-download. Pero bago ang lahat mga ka-ins review, dahil nga tag-ulan at laging nagba-brand out, so panoorin nyo yung video na to. Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brand out, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mita. Going back, ang pag-uusapan nga natin ay itong Casyola Fast and Safe Cash. Under nga ito ng Sun Loan daw. Marami na naman yung mga negative reviews sa loan app na ito, like applying for the loan and getting the full amount is awesome, but the calls, I get calls for days from the due date and it is harassing. I get calls from almost every hour and it's so annoying. I work nights and it's so frustrating. I couldn't recommend the app. Next, it looks like there wasn't any disbursement made on my account, but it reflected on the app that I need to pay the said amount on its due date. I already emailed them pero walang respond. Halos itong mga reviews dito 3 to 4 days pa lang, hindi pa pang 7 days or hindi mo pa due date, nagme-message na sila sa'yo para i-remind ka sa at ang worst, may mga harassing message daw na sinasabi ng mga nag-try na umutang dito. So bago yun, i-check natin mga ka-ins review kung itong Sun Loan Lending Investors Corporation ay registered sa Securities and Exchange Commission. So pag-check natin ay registered nga daw ito. Status ay registered. Meron din itong secondary license to operate like license number 2872 type lending, diba? So meron daw talaga silang authority to operate nga kasi registered sa SEC. Pero okay ba utangan? Diba? Yan yung malaking tanong. So, 4.6 nga yung star at hindi pa ganun kadami yung reviews unlike sa ibang mga loan apps. So, may mga gustong i-access na naman syempre yung loan app na ito. Bago kayo makautang dito, same lang din naman sa ibang loan app ha, na syempre mag-create ulit tayo ng ating account. Diba? Dito sa Casyola at kailangan yung sagutan nga itong mga basic information like purpose of loan, yung education, number of credit cards kung meron man, at yung exact address niya dito mga ka-ins review. At dito, dalawa yung hinahanap lang na personal references, which is okay kasi dalawa lang. Kasi yung ibang mga loan app 4, 5, 6 yung personal references, pero dito 2. At syempre hindi nawawala yung facial verification at pag-upload nga ng isang valid ID. At may nakalagay, allow app usage can increase the loan success rate to 97%. Kailangan nating allow usage access. So apps with this permission can track which app you're using and access information such as your carrier and language settings. Yung mga ID daw na tinatanggap nila, pwede yung UMI, SSS, PRC ID, yung passport, at may mga other ID type pa. So agad-agad mga ka-ins review, pag-submit ko nga ng aking loan application, ayan, your information has been submitted. And kaya nga, syempre, kung saan ko gustong matanggap yung loan proceeds, GCash, bank, or kung ano yung available. Diba? At credit limit is being calculated agad-agad. The review process may take up to 30 minutes. Okay, so habang inaantay ko mga ka-ins review, nag-check ako ng experience nga ng mga nag-try na umutang. Meron ako nakita, diba, dito sa Reddit. Sabi niya, any experience with Casyola? Ask ko lang if ano ma-experience nyo kay Casyola, if nanghaharas pa or hindi. So may mga nagsasabi talaga na 3 days na ako overdue kay Casyola, hindi naman daw sila nanghaharas. Pero yung ibang mga nakikita ko na reviews dito, yung mga recent na reviews din, ay medyo hindi naging maganda yung experience nila dito sa Casyola. Na kapag nagpautang daw sila, ay buo naman daw na matanggap. Pero kasi ang problema is yung medyo mataas yung charge pa rin nila or yung mga fees niya at napaka short term lang din. Kaya isang loan na pa rin na hindi dapat inuutangan mga ka-ins review kung ayaw nyo na may stress, diba? Kung saan kukuha ng pambayad within 7 days. Lalong-lalo pa kung wala kayong inaasahan na pera or pagkakaperahan within 7 days, please lang wag na kayong umutang sa ganitong mga loan apps. Kasi ang bakang akala nyo na makakatulong sa inyo, di ba? Yun pa yung magbibigay ng grabing stress, di ba? At depression sa inyo. At marami na rin kasi, di ba, yung mga umutang sa iba't ibang mga loan apps or yung mga pautangan online na na-depress, di ba? Or mahirap kasi, lalong-lalo sa mga bago sa ganitong mga pautangan online. Yung wala kang experience sa ganitong loan app, tapos biglang umutang ka sa isa at dahil na-pressure ka kasi wala kang pambayad, ay maghahanap ka ulit ng panibagong loan app kung saan makakautang para mabayaran mo yung utang mo sa unang loan app, 'di ba, na nautangan mo. So, ang cycle kasi is utang, bayad,
tapos uutang ka ulit sa iba para bayaran yung isa, uutang ka ng 3, pambayad doon sa 2 loan app, hanggang sa dumami ng dumami yung utang nyo. Okay, so ganun yung cycle sa mga ganitong loan app. Kaya, please lang, kung wala ka pang utang sa mga ganitong loan app, ay wag mo na talagang subukan. Kung ikaw naman ay may mga utang na maaring may 5 ka ng utang, 6 or 10 loan app na nautangan, grabe ha, grabing stress yung ganun, nagkapatong-patong. At isa din ako sa mga naka-experience ng ganun ha, umabot ng hanggang 20 mahigit yung nautangan ko na loan app, pero nakawala ako. Panoorin nyo yung previews or yung mga naunang vlogs ko dito nga sa aking channel kung paano ako nakawala. Doon nga sa 28 na loan ko before, 28, 29 na olas na nautangan ko before, na halos nasa 200,000 pesos. Buti na lang nakawala tayo. Way back to 2022 yon. Kaya din sinishare ko sa inyo itong mga experiences ko para mabigyan kayo ng babala. Kung may mga loan apps kayo na 10 or 5, abay tumigil na kayo sa paghahanap ng ibang olas para mabayaran yung mga ola na existing. So, ganito ang ginawa ko. Isulat nyo lahat yung mga utang nyo, di ba? Or kung ano yung loan apps na meron kayong utang at syempre yung amount kung magkano yung utang nyo. At magkaroon kayo ng listahan nga at titignan nyo doon kung ano yung mga legit na loan app. Yun yung unahin nyo na bayaran. Unti-untiin nyo lang. Kung sakali talaga na wala kayong pambayad, makipag-negotiate kayo sa kanila na unti-untiin nyo na lang bayaran, lalong-lalo yung mga legit na pautangan online. Kahit yung principal lang. Kapag nabayaran nyo yung mga legit na loan apps, go kayo doon sa ibang mga olas na may matataas na interest. Pero itong gawin nyo, kahit ang bayaran nyo lang ay yung principal, di ba? Yung inutang nyo or yung exact amount na na-receive nyo. Yun lang din kasi yung ginawa ko, ay may nag-start ako or sinimulan ko lahat, kahit marami silang message sa akin, hindi ko na pinakialaman. Nag-start ako dun sa mga legit na loan app, so inunti-unti naming binayaran nung nagbalik na kami ng trabaho ni Habi. So nabayaran namin yung mga legit. Tapos yung mga olas na medyo nanghaharas, ang binayaran ko lang talaga ay yung mga principal. Then yung mga ibang olas na ilang beses ko nang nautangan, tapos sa tingin ko parang sobra-sobra na yung nakuha nila sa akin dahil sa mga fees nila or yung mga charges nila, hindi ko na binayaran yung pang last loan ko kasi parang sa tingin ko yung mga charges or yung mga fees na nakuha nila sa unang loan ko, like 3 times or 4 times akong umutang sa kanila, yun na yung pinakabayad dun sa last loan ko. Utang free tayo ngayon, so maging matatag lang. Okay, so yan lang mga ka-interview, sana makatulong yung video na ito sa inyo. At kung nagustuhan nyo nga yung video natin, please don't forget to like at i-share nyo yung ating video at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click nga yung bell icon dyan sa baba para maging updated kayo lagi sa mga next video na i-upload natin patungkol nga sa reviews natin sa iba't ibang mga pautangan online, yung mga legit at hindi legit. Again, thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!